Young Master Qin. Pakiramdam ko ay tila may itinatago ka sa akin. Pagtataka ni Tian Kang. Wala naman. Pagkatapos lang ng 3 araw. Marahil ang Extreme Sun Sect lang ang mauunang darating. Para naman sa Jade Maiden Sect. Huwag kang mag-alala. Hindi sila makakarating. Pagkasabi nito, mabilis na lumipad palayo si Qin Yu. Tunay ngang may itinatago siya sa atin, sabay na sigaw ng 2 babae. Ilipat ang eksena sa gabi sa isang bundok. Sa sandaling ito, natanunan ng 3 miyembro ng Demon Clan ang Sacred Heart Palace. Ito na ba ang Sacred Heart Palace? Haha, tila wala namang malakas na human expert. Tara na, pag nakita natin si Qin Yu. Malilinawan ang lahat, biglang may liwanag na sumulpot sa kalangitan. At lumitaw si Zhao Fengsheng. Ano ang binabalak ninyong gawin dito? High Emissary. Nagbibigay-pugay kami sa High Emissary, nagmamadaling yumukod ang 3. Ang Sacred Heart Palace ay hindi lugar para pakialaman ninyo. Umalis kayo agad. Maaari po bang humingi ng paliwanag? High Emissary. At sino ka para malaman? Isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha. High Emissary. Kayo po. Isa pang sampal ang sumunod. Ayaw kong ulitin pa ang sarili ko sa pangalawang pagkakataon. Naiintindihan po, mabilis na umalis ang 3. 2 young lady. Bakit naman kailangan ko pang lihim na sundan itong si Qin Yu? Makalipas ang 3 araw, hindi kalayuan sa Sacred Heart Palace. Ang hukbo ng Extreme Sun Sect ay dumadagundong patungo sa Sacred Heart Palace. Pagkatapos ng araw na ito, ang Sacred Heart Palace ay magiging akin na. Haha, hindi ko maramdaman ang presensya ng 3 Great Swords. Hindi pa kaya sila dumarating? Mabuti na rin. Hintayin ko na lang mahuli si Qin Yu at ibigay sa kanila. Para mabawasan ang kanilang abala. Pero bakit hindi ko pa nakikita ang iba pang mga kapanalig? Bumabanggit sa Sect Master. Ang Jade Maiden Sect ay sinalakay ng isang misteryosong puwersa at pansamantalang naantala. Ang iba pang mga sekta ay papunta na rito at hindi magtatagal ay makakasama na natin. Nasaan ang Divine Son ng Extreme Sun Sect? Agad na lumitaw ang isang grupo ng mga tao. Nagbibigay-pugay sa Sect Master. Pumunta kayo at sabihin sa Palace Master Fu Yao na binibigyan ko sila ng 1 araw na palugit. Kung hindi, pagkatapos ng 1 araw, ang Sacred Heart Palace ay dadanak sa dugo at matatambak ang mga bangkay na parang bundok. Kung ganoon, kailangan nating umasa sa tulong ng senior. Isang makamultong usok ang lumitaw. At pagkatapos ay isang napakakakaibang anyo ang lumabas. Bakit kailangan pang maging komplikado? Hayaan ninyong ako na ang mauna. Kaya kung harapin ang Sacred Heart Palace ng mag-isa, mabilis siyang sumugod. Pagkaraan ng ilang sandali, ayaw kong lumikha ng karagdagang pagpatay. Ngayon, ang kapalaran ng Sacred Heart Palace ay tapos na. Umaasa akong alam ninyo kung paano tingnan ang sitwasyon at hindi masasayang ang inyong buhay ng walang kabuluhan. Nang makita ito, nagsalita si Palace Master Fu Yao. Senior, nagbibiro ka. Paanong maipagkakatiwala ang Sacred Heart Palace sa kamay ng iba? Kung kailangang damanak ang dugo, ang Sacred Heart Palace ay hindi uurong. Batang babae, 4 na taon na ang nakalipas nang makilala kita. Mayroon tayong masasabing koneksyon. Makinig ka sa payo ko. Huwag ka nang maging mangmang. Bukod dito, sa kasalukuyang cultivation level ko, kahit na maimbitahan ninyo si Grand Elder Yali ng Sacred Heart Palace, wala rin itong maitutulong. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka na. Ang dami mong sinasabi, galit na sigaw ni Leng Ningpo. Ang cultivation mo ay hindi masama, ngunit sa kasamaang palad. Ang cultivation ko ngayon ay hindi na isang bagay na kaya mong harapin. Inilabas niya ang kanyang sandata. At isang napakalakas na pressure ang bumalat sa Sacred Heart Palace, na nagpaluhod sa lahat habang nahihirapang labanan ito. Ang pressure na ito, hindi bababa sa ika-6 na antas ng Shattered Void Realm. Masyado kayong mahihina. Isang atake lang. Hindi ninyo kinaya. Haha. Ngunit bigla niyang napansin na may isang binata na nakatayo pa rin ng matatag. At hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha. Haha, magaling. Napakagaling. Mukhang nagkaroon na rin ng isang henyo ang Sacred Heart Palace.
Binata, ano ang iyong pangalan? Wala akong ugaling makipag-usap sa tuktok ng tore. Napaka-interesante ng binatang ito. Bumaba siya sa lupa, binigyan na kita ng kaunting mukha. Sabihin mo na ang iyong pangalan. Qin Yu. Ika-6 na antas ng Breaking Void Realm. Ngunit nagawa mong labanan ang aking pressure. Tunay na kahanga-hanga. Haha. Ang Sacred Heart Palace ay tiyak na mawawasak ngayon. Gusto mo bang sumapi sa aking sekta? Sa iyong talento, masasayang lang ito kung mananatili ka rito. Old Demon Yinshan, anong mga kondisyon ang ibinigay ng Extreme Sun Sect para kumilos ka? Nagustuhan kita, hindi ko ipagkakait na sabihin sa iyo. Pagkatapos nito, hahanapan ako ng Extreme Sun Sect ng isang disipulo para magmana ng aking kapangyarihan. Ngunit nakilala na kita, haha. Ano pa ang kailangan ko sa ibang disipulo? Basta't sumali ka sa aking sekta. Dadalhin kita at poprotektahan ang iyong buhay. Some pain. Itong si Old Demon Yinshan. Galit na galit si Bai Feifan habang pinapanood ang lahat. Ano sa tingin mo? Inilabas ni Qin Yu ang War God Spear. Ano? Iyan ang War God Spear. Gulat na gulat ang matanda. Nakikilala mo ang War God Spear? Ikaw ang inapo ng Qin clan ng Divine Sword Dynasty. Mabuti, napakabuti. Kung gayon, dapat kang mamatay. Dumagundong siyang sumugod. Natatakot akong wala kang kakayahan para dyan. Sumugod din si Qin Yu. Nagbanggaan ang dalawa, at kumalat ang spiritual energy sa paligid. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Mas malakas pa kaysa sa akin, naisip ni Qin Yu. Ang binatang ito. Malinaw na nasa Breaking Void Realm pa lang ang cultivation. Ngunit nasalo niya ang aking palad nang hindi namamatay. Mukhang likas siyang may banal na lakas. Nagawa mong siluhin ang isang palad ko. Maituturing ka ng isang talentadong tao sa mga kabataan. Sa kasamaang palad, nagkamali ka ng lugar na pananganakan. Ginamit ng matanda ang kanyang spirit domain. At isang ilusyon ng isang desolate beast na katulad ng Yazi ang lumitaw. Agad ding ipinatawag ni Qin Yu si Yazi para sumagot. Nagbakbakan ang dalawang mabangis na hayop. At pareho silang napaatras. Anong nangyayari rito? Paanong nasira ng binatang ito ang oportunidad na nakuha ko sa Great Desolation? Siya rin ba? Ang oportunidad na nakuha niya sa Great Desolation ay kapangyarihan pala ng isang desolate beast, naisip ni Qin Yu. Binata, mukhang inalagaan kang mabuti ng iyong ama at lolo. Nakakuha ka pa ng oportunidad sa Great Desolation. Siguradong malaki rin ang nakuha ni Old Shinheng doon. Haha, pagkatapos kitang patayin ngayon, siya naman ang isusunod ko. Sa iyo lang, hindi ka karapat-dapat banggitin ang aking ama at lolo. Saluhin mo ang sibat na ito. Batang pasikat, ang dami mong alam, sagot ng matanda. At itong galaw na ito, sumugod si Qin Yu. Talagang inaabuso mo na. Inilabas ng matanda ang isang espada. Ang Qin clan ay nagkaroon pala ng isang dragon. Heaven grade saber technique, at mayroon pang second grade immortal artifact. Hindi ka masama, matanda, pero hanggang dito ka na lang. Binata, ang galaw na ito ang maghahatid sa iyo sa hukay. Huwag kang magyabang. Kalmadong sagot ni Qin Yu. Nagyayabang. Ang isang tulad mo ang siyang nagyayabang. Binata. Tingnan natin kung paano mo sasaluhin ang espadang ito. Ginamit ni Qin Yu ang ika-4 na estilo ng Nine Heavens Divine Thunder Spear. Isang ilusyon ng Azure Dragon ang unti-unting lumitaw. Binata, kahit pa may martial arts ka para labanan ako. Sa War God Spear mo lang. Huwag kang mangarap, ngunit ang War God Spear ay tumagos na sa kanyang depensa. Nalabis niyang ikinagulat. Ano? Paano nangyari ito? Ang War God Spear ay tumagos na sa kanyang dibdib. Ubo. Ngayon, nakahandusay na siya sa lupa. Paano mo nasira ang aking second grade immortal artifact? Second grade immortal artifact lang naman. Kalmadong sagot ni Qin Yu. Paano ito nangyari? Hindi ako makapaniwala. Noon, natalo ako kay Shinheng. Ngayon, natalo ako sa kanyang inapo. Bakit? Ang Qin clan ba ang nakatakdang kapahamakan sa buhay ko? Sigaw ng matanda. Tunay ngang kalooban ng langit, kakaibang kalooban ng langit. Ang Old Demon Yinshan ay natalo na noon sa aking lolo.
Ngunit ang cultivation ng aking lolo, hindi kaya sa loob lang ng ilang dekada. Ang cultivation ng Old Demon Yinshan ay tumaas ng ganoon kabilis, naisip ni Chinyu. Pero bakit matapos niyang umalis sa Great Desolation sa loob ng maraming taon ay hindi siya kailanman pumunta sa Qin Clan para mag-higanti? Ano ba talaga ang nangyayari? Sa kabilang banda, labis ang pagkainis ni Bai Feifan. Some pain. Kahit si Old Demon Yinshan ay natalo na ng Chinyu na iyon. Isang Divine Son ang nagsalita. Masyadong malakas si Chinyu. Baka mas mabuting umatras muna tayo ngayon. Isang palad ang tumama sa kanya. At agad siyang namatay. Sino ka para magsalita rito? Chinyu, kahit natalo mo si Old Demon Yinshan. Ano ngayon? Ngayon, hinding-hindi ako matatalo sa iyo. Susunod, ako ang haharap sa iyo. Mukhang umaasa ka na rin sa Demon Clan. Ano? Chinyu, huwag ka nang magsalita pa. Magpakabait ka na lang at tanggapin ang kamatayan. Sumugod siya, ngunit isang suntok lang, at bumagsak na siya sa lupa. Ang isang taong umaasa sa Demon Clan na tulad mo. Bumaba na rin ng husto ang iyong talino. Hindi mo man lang matansya ang agwat sa pagitan natin. Ano? Para sa akin, ang pagpatay sa iyo ay parang pagpatay lang sa isang langgam. 3 Great Swords. Iligtas ninyo ako. Iligtas ninyo ako, sigaw niya. May iba pa bang Demon Clan sa malapit? Ngunit bakit hindi ko maramdaman? Delikado ito. Hindi kaya ang 4 Heavenly Demon Generals? Pagkaraan ng ilang sandali, bakit walang dumarating para iligtas ako? Nawalan na siya ng pag-asa. Isang malakas na sipa ang nagpadala sa kanya sa kabilang buhay. Hindi ko inaasahan na mas madali ang labanang ito kaysa sa aking inakala. Ang mga bagay ay hindi ganoon ka-simple. Ang mga elder ng Extreme Sun Sect ay wala na ni isa. Nag-aalalang sabi ng Palace Master. Biglang isang liwanag ang suminag mula sa kalangitan. Mga taga-Extreme Sun Sect, huwag kayong matakot. Ang labanang ito, nakatakda ng tayo. Ang Extreme Sun Sect, ang mananalo. Unti-unting lumitaw ang mga anino ng 2 matandang lalaki. Akala namin, ang mga nakababatang henerasyon ay maglalaro lang sa kanilang sarili. Hindi namin inaasahan na ganito sila kaina. Sa kritikal na sandali, kailangan pa rin naming magkapatid ang kumilos. Pagkatapos ay lumitaw din si Chulin. Nagbibigay pugay sa 2 lolo. Ang 2 ito ay ang Grand Elder at ang Great Grand Elder. Ngayong ang 2 ito na mismo ang kumilos. Tiyak na magtatagumpay tayo agad. Matagal nang alam na itong si Bai Feifan ay hindi nagsasanay ng maayos. Malinaw na hindi masama ang kanyang talento. Ngunit buong araw ay puro paka na lang ang alam. Pinapabayaan ang sarili. Ngunit kahit paano, natalo pa rin tayo sa lakas ng loob. Ang dapat sana'y labanan lang ng mga nakababata ay naging labanan na ng mga nakatatanda. Ayon sa sinabi ni Chulin, itong si Chinyu ay maaaring mag-transform sa anyong demonyo. Ngunit base sa labanan kanina, hindi iyon demon transformation. Ang kapangyarihang iyon ay nagmula sa Great Desolation. Tulad ng kay Old Demon Yinshan. Bakit ang isang maliit na uod ay nagkaroon ng ganoong kalaking oportunidad? Mukhang malapit nang matapos ang labanan ng mga nakababata. Naisip ni Fuyao. Lumuhad siya. Ang inyong abang apo, si Leng Fuyao, ay nag-aanyaya sa Grand Elder na lumabas. Isang malakas na hangin ang umihip. At lumitaw si Elder Yeli. Hindi ka masama. Binata, sabi niya kay Chinyu. Labis na papuri, Senior. Mukhang ang ating kasunduan ngayon ay masisira na. Ang panata, kung hindi aabot sa bingit ng buhay at kamatayan. Kahit pa mawasak ang sekta, ay hindi dapat makialam. Tama, ang ating kasunduan ay nanatili sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, kailangan itong sirain. Sa pagkakataong ito, kami sa Extreme Sun Sect ang mas mahina. Kaya pagkatapos ng araw na ito, ang Extreme Sun Sect ay hindi nasasakupin ng Sacred Heart Palace. Ang kailangan lang namin ay si Chinyu. Ako laban sa iyo, isa sa isa. Kung matalo ako, ibibigay ng Extreme Sun Sect ang 9 na bahagi ng aming ari-arian. Kung matalo ka, si Chinyu ay akin nang hahawakan. Sige, pumapayag ako. Nang makita ito, mabilis na pumihil si Chulin. 2 lolo,
Hindi dapat pakawalan ang tigre pabalik sa gubat. Ang kahihinatnan ay napakalaki. Tama, hindi dapat, sabat ni Chinyu. Dahil ang Extreme Sun Sect ngayon ay mawawasak. Chinyu, may karapatan ka bang magsalita rito? Sa tingin mo, kaya ninyong puksain ang aming Extreme Sun Sect? Hindi may kakaila, mas malakas ka nga kaysa sa akin. Sa katunayan, sa hanay ng mga kabataan, maituturing kang nag-iisang pinakamalakas, ngunit sa harap ng aking dalawang lolo, para ka lang isang langgam. Ang pagkumpara mo sa sarili mo sa akin ay hindi nakapagpapasaya sa akin. Bagkus ay nakasusuka, karapat-dapat ka ba? Ngunit marami kang paraan para mapanatili ang iyong buhay. Pero ngayon, hinding-hindi na kita hahayaang makatakas muli. Ha. Ang pagiging mayabang sa kabataan ay magandang bagay. Ngunit kailangan mo ring makita ng malinaw ang iyong lakas. Sa isang tulad mo, natatakot akong hindi ka tatagal ng isang galaw ko. Binata Chinyu. Sa susunod, ipapaubaya ko na sa iyo. Ang labanan ngayon ay pangangasiwaan ni Chinyu. Ako mismo ang wawasak sa Extreme Sun Sect. Bata ka pa, matanda na ako. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng taong nagmamadaling humanap ng kamatayan. Binata, magandang bagay ang pagkakaroon ng yabang. Ngunit hindi ito isang bagay na kaya mong hawakan mag-isa. Senior, magtiwala lang kayo sa akin. Puno ng kumpiyansang sabi ni Chinyu. Kung gayon, ang labanang ito ay ipapaubaya ko na sa iyo. Chinyu, bata pa at walang karanasan. Bakit mo siya hinayaang kumilos ng mag-isa? At 2 Grand Elder pa ang kalaban, nag-aalalang sabi ni Fuyao. Hayaan mo siyang lutasin ito. Ang cultivation niya ay hindi mas mababa sa akin. Ano ang sinasabi mo? Hindi ito oras para magbiro. Nagsisinungaling ba ako sa iyo? Hindi lang basta hindi mas mahina sa akin. Ang lakas sa loob niya ay parang isang banging walang katapusan. Bumalik tayo kay Chinyu. Kayong dalawang matanda, kumilos na kayo. Hayaan ninyong makita ko ang inyong kakayahan. Itong si matandang Yeli. Napakaluwag. Siguradong may malaking sikreto ang binatang ito. Kung gayon, gawin natin ayon sa dating paraan. Sige, ngunit hindi angkop ang lugar na ito para lumaban. Binata, kung gusto mong lumaban, sumunod ka sa amin. Mabilis na lumipad ang tatlo. Pagkaraan ng ilang sandali, Binata, saluhin mo ito. Sabay na sumugod ang dalawang matanda para palibutan si Chinyu. Pagkatapos ng matinding labanan, nagawang makawala ni Chinyu sa kanilang pagkubkob. Nang makita ito, ginamit ng isang matanda ang Heaven Grade Martial Skill na Zuan Yu Secret Art. At ang isa naman ay ang Red Fire Secret Art. 2 dragon, isang asul at isang pula. Ang dumagundong pasugod. Nang makita ito, ginamit din ni Chinyu ang ika-4 na sibat, ang Annihilation. Nagbanggaan ng 2 atake, at napatalsik si Chinyu. Ang galaw na ito ay medyo interesante. Kahit na nasa ika-5 antas pa lang ng Breaking Void Realm ang iyong cultivation. Nagawa mong labanan ang pinagsamang atake naming 2. Ngunit, binata, ang ginamit ko lang kanina ay cultivation ng Breaking Void Realm para labanan ka. Susunod, ipapakita ko sa iyo ang bagsik ng Shattered Void Realm. Shattering Space. Forming its own realm. This is the Shattered Void Realm. Ang unang antas ng Shattered Void Realm ay kayang kontrolin ang espasyo. Ang ikatlong antas ng Shattered Void Realm ay kayang lumikha ng isang Illusory Realm. Sa loob ng Illusory Realm, isa ka lamang langgam. Isang atake ang bumagsak kung nasaan si Chinyu. Nagkalat ang alikabok at mga bato. Mangmang na binata, akala mo dahil nakakuha ka ng ilang oportunidad ay may lakas ka ng supulen at labanan ang mga nasa mas mataas na realm. Masyado kang inosente. Sa mundong ito, walang sino mang martial artist na nasa Breaking Void Realm lang ang makakalaban sa ikatlong antas ng Shattered Void Realm. Kawawa naman si Old Demon Yinshan. Hindi pa man niya lubos na nauunawaan ang Shattered Void Realm ay namatay na. Biglang mula sa alikabok, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Ang saya naman ng usapan ninyo. 2, baka gusto ninyong sumali ako para mas masaya. Bakit hindi na kayo nagsasalita? 2, labis ang gulat ng 2 matanda.
Ang oportunidad sa Great Desolation. Tunay ngang nakakatakot. Paanong ang isang nasa breaking Void Realm ay makakalaban sa lakas ng Shattered Void Realm? Agad na sumuntok si Qin Yu pasugod. Mabilis na gumawa ng harang ang isang matanda. Ngunit sa isang iglap, nawasak ito. Huwag kang maging mayabang, mabilis na sumaklolo ang isa pa. Ngunit hinarang na siya ni Qin Yu. Naharang niya. Gulat na sabi ng dalawang matanda. Inilabas nila ang kanilang artifact na Reverse Life Infinite Wheel. Mayroon pa palang ganitong uri ng artifact. Binata, ikaw ang pumilit sa aming gamitin itong second grade immortal artifact. Ginamit niya ang kanyang spiritual energy. At isang bagua formation ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Qin Yu. Ginamit ninyo ang Deshing, terrain, para palakasin ang Chenkon, heaven and earth. Kaya dinala ninyo ako rito. Ito siguro ang lugar na inihanda ninyo para harapin ang mga elder ng Sacred Heart Palace. Nagkataon lang na nakaharap ninyo ang isang pagbabagong tulad ko. Ngunit matagal ko nang alam ang bagay na ito. Sige na, hayaan ninyong makita ko kung paano ninyo wawasakin ang ikatlong antas ng Shattered Void Realm. Nakita mo na pala ito noon pa. Bakit? Dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya kong ilabas na lakas ngayon. Ipinatawag ng binata ang 5 desolate beasts, Yazi, Chongqi, Suani, Kuiniyu, at Yinglong. Tulungan ninyo ako. Isang liwanag ang bumalat sa binata. Sa isang iglap, nakasuot na siya ng buong baluti. Shatter the void, sumabog ang lakas ni Qin Yu. Imposible, nasira niya ang void. Mas mahina pa rin kayo kaysa sa inaasahan ko. Tama. Ang mga martial artist ngayon ay marahil mas mahina kumpara sa mga martial artist na nakaharap ko noon. Hindi rin. Marahil ay mas malakas na ako kaysa dati. Agad na nag-teleport ang binata sa kinaroroonan ng dalawang matanda. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na martial skill ni Qin Yu. Itinoon ng binata ang spiritual energy sa isang daliri. Pagkatapos ay itinutok ito pataas sa langit. Isang ilusyon ng isang higanteng desolate beast ang lumitaw. Ang dalawang matanda ay labis na natakot at napanganga. Agad na ipinatawag ng isang matanda ang Chenkon Mirror. Lumipad ang artifact patungo sa kanya at tinulungan silang makaiwas sa isang atake ng desolate beast. Tapos na. Ang desolate skill ay isang likas na kakayahan ng ilang desolate beasts. Sa ngayon, kahit hindi ko pa lubos na nagigising ang Taotai, magagamit ko pa rin ang 3 bahagi ng desolate skill nito, Chaotic Twin Pupils, sigaw ng dalawang matanda. Ngunit wala itong epekto. Ang desolate skill ng Taotai ay kayang lamunin ang kaluluwa. Ang kaluluwa ninyong dalawa ay nalulon na. Ngayon, mga papay na lang kayo. Mga walang lamang katawan. Kinuha ni Qin Yu ang artifact at inilagay sa kanyang singsing. Pagkatapos ay dinala ang dalawang matanda pabalik sa Sacred Heart Palace. Ilipat ang eksena sa Sacred Heart Palace. Anong nangyayari? Napakalakas ng pakiramdam kong ito ng pangamba. Ano ba talaga ang nangyari? Labis ang pagkalito ni Chulin. Natalo na kaya ang dalawang lolo? Imposible. Sa mundong ito, walang sino mang martial artist sa Breaking Void Realm ang makakatalo sa dalawang lolo. Ngunit para makasiguro sa kritikal na sitwasyon, kailangan ko pa ring maghanda. Gumamit siya ng isang clone para magtago sa ilalim ng lupa. Sa kabilang banda, tumawa ng malakas si Elder Yeli. Haha, sa gitna ng kumukulong langis at nagliliyab na apoy. Nakukuha mo pa ring tumawa. Munting bata, maghanda ka na. Ang Extreme Sun Sect ay pag-aari na ng ating Sacred Heart Palace. Ang ibig mong sabihin, sa sandaling iyon, inihagis ni Qin Yu ang mga bangkay ng dalawang matanda. Nang makita ito, labis ang takot ni Chulin. Tapos na ang lahat. Nanalo tayo, sigawan ng mga disipulo ng Sacred Heart Palace. Sa sandaling ito, isang palad din ang pinakawalan ni Qin Yu patungo kay Chulin. Qin Yu, pakinggan mo ako, ngunit isa pang palad ang tumapos kay Chulin. Kasama na ang clone na inihanda niya. Kung pinakinggan pa kita, nakatakas ka na sana. Mula ngayon, wala ng Extreme Sun Sect sa mundong ito. Ngunit ang mga natitirang bagay ay ipapaubaya ko na sa inyo. Mabilis na umalis ang binata. Qin Yu,
Anong uri ka bang halimaw? Bulalas ni Palace Master Fuyao. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis na tumatakbo ang binata sa isang kagubatan nang makatanggap siya ng balita, si Li Qingzhao ay ligtas ng nailikas. May malakas na expert na lumitaw sa Jade Maiden Sect kaya umatras ako. Ang Jade Maiden Sect ay papunta na sa Sacred Heart Palace. Mag-ingat ka, Jade Maiden Sect. Kayo naman ang susunod. Kasabay nito, sa paanan ng isang bundok. Hay, nakakainis talaga. Kung hindi dahil sa tulong ni Ninth Prince sa pagkakataong ito. Baka naharang na tayo. Wala iyon. Pagkatapos ba ng bundok na ito ay Sacred Heart Palace na? Ang taong ito ay si Ninth Prince Chen Xiang. Tama. Hindi ko lang alam kung nasakop na ng Extreme Sun Sect Master ang Sacred Heart Palace. Kahit hindi pa, kung ang Jade Maiden Sect ang hahawak nito, mas mabuti. Kung sa Jade Maiden Sect lang kami aasa, hindi sapat, ngunit sa tulong ninyo, mas magiging madali. Maraming salamat, Ninth Prince. Kung magtatagumpay tayo sa pagsakop sa Sacred Heart Palace sa pagkakataong ito, ang Jade Maiden Sect ay handang magsilbi sa inyo. Magaling, mabilis tayong kumilos. Kung mauunahan tayo ng Extreme Sun Sect, tayo ang malulugi. Lahat, bilisan, sigaw ng Sect Master. Biglang may isang anino na dumaan. Ninth Prince. Ano ito? Labanan lang ng mga sekta. Nagliliwaliw lang ako sa mundo ng mga tao. Dahil nababagot ako, sakto namang natagpuan ko ito. Kung hindi ako maglalaro ng kaunti, pagbalik ko sa korte, wala na akong pagkakataong maglaro pa. Hay, Ninth Prince talaga, napabuntong hininga siya. Biglang naramdaman ng dalawa ang isang napakalakas na puwersa na papalapit. At noon, si Qin Yu, bitbit ang War God Spear, ay bumagsak na may malakas na dagandong. Qin Yu. Ang batang iyon ay si Qin Yu. Ikalimang antas ng Break ang Void Realm. Paanong ang kanyang cultivation ay tumaas ng ganoon kabilis sa maikling panahon? Ngayon, ang Jade Maiden Sect ay maglalaho na sa mundong ito. Nine Heavens Divine Thunder Spear, sumabog ang lakas ng binata. Ngunit biglang napansin ni Qin Yu. Bakit siya, ang Ninth Prince ng Chun Dynasty, ang hinaharap na Great Emperor, si Chen Xiang? Matagal na tayong hindi nagkita. Qin Yu, malaki na ang ipinagbago ng iyong cultivation. Ngunit huwag kang mag-ilusyon na kaya mong pabagsakin ang Jade Maiden Sect ng mag-isa. Ang binatang ito ay naglakas loob na pumunta rito ng mag-isa. Siguradong mayroon siyang pakana. Naisip ng Sect Master, Great Emperor ng Chun, si Chen Xiang. Isang malakas na tao na sinakop ang buong royal clan gamit ang kanyang sariling lakas. Ang Chun Dynasty ay hindi naman orihinal na namungunang dinastiya. Mayroong 10 mas malalakas na dinastiya kaysa sa Chun Dynasty. Maraming beses na mas malakas. Hindi lang sa bilang ng mga martial artist o sundalo, kundi pati na rin sa hukbo, na malayong nakahihigit sa Chun Dynasty. Sa nakaraang buhay, si Chen Xiang na ito ay nagtago ng maraming taon. Lihim na pinapalakas ang sarili. Hanggang sa dumating ang araw na nakuha niya ang pagkakataon at matagumpay na naaga ang trono ng emperador. Pagkatapos noon, nagsimula ang kanyang alamat. Una, nakipagtulungan siya sa Immortal Clan at nakakuha ng Supreme Immortal Inscriptions. Ginamit ang mga ito para sanayin ang maraming malalakas na martial artist. At nakakuha rin ng maraming Immortal Artifacts. Gamit ang mga Immortal Inscriptions at Immortal Artifacts na ito, pinag-isa niya ang Imperial Dynasty at naging unang Great Emperor ng Chun sa kasaysayan. At pagkatapos maging hari ng human race, pinangunahan niya ang lahi laban sa Demon Clan. Tinulungan ni Chen Xiang ang human race na umunlad. At nagkaroon pa ng kakayahang pabagsakin ang Demon Clan. Makikita na siya ay isang matatag na lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, ang Immortal Clan sa likod ni Chen Xiang ay sumuko rin sa huli sa Immortal Clan ng Zhao family. At si Chen Xiang, dahil hindi siya sumuko kay Li Qinghe, o iba pang karakter na may apelyidong Li depende sa orihinal, ay pinatay. Isang alamat ang ganoon na lang nagwakas. Qin Yu, alam kong taglay mo ang 9th grade Sacred Flame. Bata ka pa ngunit walang hangganan ng iyong cultivation. Ngayong nagkita tayo, bakit ka umiiling? 9th Prince, huwag kang magkamali.
Wala akong intensyong maging walang galang. Naaalala ko lang ang maraming bagay na nagdudulot sa akin ng panghihinayang. Alam niya ang aking pagkatao, labis na nagulat si Chen Xiang. Ang paraan ng pagtawag mo ay medyo hindi pamilyar. Mas matanda ako sa iyo ng ilang taon. Kung hindi mo mamasamain, maaari mo akong tawaging kuya. Siyempre, maaari, ngunit, Kuya Chen, maaari mo bang sabihin sa matandang senior na iyon na huwag masyadong magpakita ng killing intent? Ninth Prince, ang taong ito ay tiyak na hindi simple. Kanina, aksidente ko lang na nagpakita ng kaunting killing intent, ngunit napansin na niya agad. Sabi nila, ang taong ito ay pumasok sa Great Desolation at nakakuha ng maraming malalaking oportunidad. Mukhang hindi nga mali ang mga sabi-sabi. Kung tutulungan niya ako, mas madali kong maisa sa katuparan ang aking mga plano. At makakaabante pa ako ng isang hakbang. Kuya Chen, hindi ko alam kung ano ang relasyon mo sa Jade Maiden Sect. Ngunit ngayon, tiyak na wawasakin ko ito. Qin Yu, sa tingin ko'y nagkakamali ka ng tingin. Sa iyo lang, sigaw ni Bai Feifei, o ibang babaeng karakter mula sa Jade Maiden Sect. Nagkataon lang na nakilala ko si kapatid na Qin. Kung mayroon kayong personal na alitan. Sige lang. Qin Yu, hindi ko alam kung ano ang iyong pakana. Sumabog ang lakas ng babae. Ngunit isang hagis lang ng sibat. At namatay na siya. Susunod ka na, sabi ni Qin Yu sa sect master ng Jade Maiden Sect. Walang hiyang binata. Ngayon, tiyak na papatayin kita. Sumabog ang spiritual energy ng babae at lumaban. Ngunit isang galaw lang. At bumagsak na siya. Nang makita ito, labis ang gulat ng kanyang mga tauhan. Hindi pa ba kayo aalis? Sigaw ni Qin Yu. Sabi ngang papatayin. Papatayin. Walang anumang pag-aalinlangan. Ang taong ito ay tunay na mapagpas siya. Ang Extreme Sun Sect ay bumagsak na rin sa pagkakataong ito. Ang apat na dakilang sekta ng Chan Dynasty ay matagal nang naglalaban. At sa huli, ang Sacred Heart Palace lang ang nanatiling nakatayo hanggang sa huling sandali. Ngunit Qin Yu, ang Jade Maiden Sect ay hindi ito hahayaang basta-basta. Kahit patay na ang Sect Master. Ang suporta sa likod nila ay hindi biro. Kung kinakailangan, maaari kitang tulungan. Maraming salamat, Kuya Chen. Ngunit ako na mismo ang haharap sa Jade Maiden Sect. Mabuti. Susunod. Pupunta ka ba sa Jade Maiden Sect? Kapatid na Qin. Ang damo ay dapat bunutin hanggang sa ugat. Magaling. Magaling. Sakto namang wala akong ginagawa. Baka pwedeng sumama ako sa iyo. Ano sa tingin mo? May ilang bagay din akong gustong itanong sa iyo. Kuya, kung gayon, tara na. Mag-a-update ako ng susunod na bahagi sa lalong madaling panahon. Salamat sa lahat sa inyong panonood at pagsuporta sa Winnie Manhua Balita.